Ito ang Kalesa Tour sa Calle Crisologo. Lilibutin natin ang lugar habang nakasakay tayo rito. Ang video na ito ay kwentour. Kwento na, tour pa. Pero uunahin nating ibahagi ang ilang detalye. Ito naman po yung the best na restaurant dito sa Vigan, ng Capelio na po. Hey! Hey! Then, masarap na bibingka man, Thompson, yung original po. So, original bibingka po yan. Hey! Hey! Unang nakilala ang Calle Crisologo bilang Calle Escolta de Vigan, taong 1572. Sentro ito noon ng kalakalan sa Hilagang Luzon. Sinasabing nauna pa nga ito sa galleon trade. Karamihan sa mga lumang sinaunang struktura dito ay bahay noon ng mga mayayamang pamilya at negosyanteng Filipino-Chinese. Panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, naging Washington Street din ang pangalan nito noong huling bahagi ng 1890s. At noong 1901, nagtatag sila ng isang civil government where they appointed Don Mena Crisologo as the first governor of Ilocos Sur. Kilala at kinagalang si Don Crisologo bilang politiko at manunulat. Kaya naman taong 1975, kasunod ng kanyang pagpanaw, they named it after him, Calle Mena Crisologo. Hey! 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 Ganun pa man, namayagpag pa rin ang ganda ng karamihan sa sinaunang arkitektura ng Vigan. At may isang kwentong sinasabing malaki ang kinalaman dito. Isang kwento ng pag-ibig na sumagip sa bayan ng Vigan. December 1941, unang lumapag ang mga Hapon dito at sa pagpasok ng 1942, ang mga tunog ng kalesa sa kaling bato ng Vigan natabunan na ng tunog ng mga yapak ng mga sundalong Hapon. Karamihan sa kanila malupit, marahas. Sinanay silang maging tapat sa kanilang bansa at layunin. Sumunod sa utos at pahalagahan ng tagumpay ng kanilang misyon higit sa lahat. Binalot ng pangamba at takot ang halos bawat kabahayan. Isa si Major Sakai Narioka sa mga kawal ng Imperial Japanese Army na natestino sa Vigan. At sa isang lumang kumbento, nakilala niya si Belen Castillo, na noon ay nag-volunteer na maging translator ng mga opisyal na Hapon. Anak siya ng isang guro at kilalang di nagpapatinag kahit na naglipa na ang balita ng dahas at panggagahasa ng mga Hapon. Nabighani sa kanya si Major Narioka. Napansin nito na nakikitungo si Belen ng may pantay na respeto kahit pa sa mga mababang opisyal ng Hapon. Ganun din si Belen. Napansin din niya si Major Narioka kung paanong naglalakad ito na walang kasamang bantay. Tila kinikilala ang bayan. Nagtatanong siya tungkol sa kwento ng Vigan, sa mga simbahan nito, sa mga tao rito, at higit sa lahat, nagtatanong siya tungkol kay Belen. Pareho silang unti-unting nabighani sa isa't isa. Sinubukan ni Belen na iwasan si Major Narioka. Katrayduran ng magmahal ng kaaway. Pero isang araw, habang hinahatid siya nito pauwi, sabi ng Major na pilit na nagtagalog, hindi lahat ng sundalo ay pumunta dito para manakop. May ilan para magtanda.
At mula noon, nagsimula ng mas magkamabutihan ng dalawa. Nagtatagpo, nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa isa't isa, nagbabahagi ng kanilang mga inaalala. Tila hindi na mapipigilan ang tibok ng kanilang puso. At hiningi na nga ni Major Narioka ang kamay niya upang magpakasal. Kasal? Nag-alala si Belen, nangamba. Higit pa sa iskandalo, hindi ba ito isang kahibangan? Pero ang ama niyang si Don Alfonso ang bumago ng isip niya. You think I would disown you for loving a man that carries an enemy flag? No, Iha. I would disown you for forgetting that he is just a man, and so are you. If he loves you, if he protects you, then that love is a greater resistance than any rifle. Sa basbas ng kanyang ama, kampante nang binigay ni Belen ang kanyang matamis na oo sa tanong ni Major Narioka. Tahimik silang nagpakasal. Walang bisita, walang pari. Nanumpa lang sila sa isa't isa sa ilalim ng puno ng mangga. At nagbunga nga ang pagsasama nila ng isang anak, si Emiko. Ni-imagine ba natin yon? Nagsama sila sa isang komplikadong panahon. For sure, they had to endure and ignore other people's opinions about them. Siguro may mga banta pa. Mahirap, pero pinaglaban nila. Taong 1944, nagsimula ng tumulak pa norte ang puwersa ng mga Amerikano. Nagbigay na ang Empire of Japan ng retreat orders at kasabay nito ang utos na sunugin lahat ng lokasyon, simbahan, tulay, sentrong bayan upang hindi ito mapakinabangan at magamit ng mga Amerikano laban sa kanila. Pero ang pamilya niya, paano? Paano ang buhay nila dito? Pamilya. Nagpadala siya ng maling impormasyon sa kanilang base. Natapos na ang vegan. Sa mga oras din na ito, pinaplano na rin ng mga Amerikano na bombahin ang vegan dahil sa balita ng Japanese presence dito. Kaya si Major Narioka at isa pang kawal, Captain Fujiro Takahashi, na nag-asawa din ng Filipina, ay nagpunta sa parish priest of vegan at nakiusap sila na huwag nitong hayaang bombahin ng mga Amerikano ang vegan. Kaya sinabi naman ng pari sa mga Amerikano na wala na ang mga puwersa ng Hapon rito. Hindi rin sila nagduda. Sino bang pari ang magsisinungaling? At hindi na binomba ng mga Amerikano ang vegan. Inilipat nila ang kanilang atensyon sa ibang lugar. Lumikas ang mga Hapon sa utos ni Major Narioka. Pagkaalis nila, sinunog ang mga gamit at bakas ng paninirahan nila sa vegan. At ang bawat kabahayan ay nagsabit ng American flag sa kanilang mga bintana. Sabi nila bago umalis si Major Narioka, binuhat niya si Emiko sa huling pagkakataon. Ayeshiteru, I love you. Sabi din daw nito kay Belen, I love you more than my country could ever allow. Sabi nila sinubukan ni Belen kumbinsihin si Narioka na tumakas na lang kasama sila. Pero tumanggi ito.
Madaming haka-haka kung ano ang nangyari kay Major Narioka. Pero sa dyaryo ng The Sun sa Australia, naibalita na binitay na ang isang Major Sakay Narioka sa Manila. Ganun.